Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. 'Di ba? May update ako ibibigay sa inyo dito, 'di ba? Totoo yung ano, yung sinasabi nila na kapagka ang tao ay meron talagang kailangan or meron talagang ah, may hinahabol, 'di ba? Kaya niya talagang ano, magbago. Talagang as in 360 degrees na magbabago siya. Dahil may kailangan siya eh. Kailangan niyang mag-sacrifice eh. Hindi na siya yung katulad nung dati. Kasi itong taong to, ibang-iba talaga to dati nun. Sinasabi niya dati magpapakatotoo siya. Anong gagawin ko, ganyan, 'di ba? Kung talagang ganon. Ito yung ano, yung si Diwata, 'di ba? 'Di ba nagkaroon ng controversy last time? Alam ko kino-content ko na to before yung pareserya natin tuwing hapon, 'di ba? May main topic tayo ngayon pero dadaanan ko lang tong ano kasi natawa lang kasi ako dito. 'Di ba dati ito, hindi naman sa ayaw niya sa mga fans niya before, pero kapag ayaw niya talaga yung kumbaga wala siya sa mood, talagang ano tatanggihan kanya talaga. Siyempre, ang katwiran niyo nun, ano tayo ngayon eh, ah, businessman ako or negosyante kasi ako, hindi naman ako ganyan-ganyan. 'Di ba? Pag pagod ako siyempre. Hindi ko naman kayang ano. Pero ngayon men, dahil may agenda si Diwata na kailangan niya makuha yung ano ng tao. Kasi nga 'di ba, pumasok sa politika ito. Hindi actually mga kababayan ko, kahit naman manalo to, hindi naman to uupo talaga eh. Si Diwata. Hindi naman uupo talaga yan eh. Kasi nga pang fourth nominee yan, di ba? Pagka sinwerte yung party list niya, maximum yata is 2 seat. Di ba? Maximum na yun eh. Or may pagkakataon bang 3 na upuan ang party list? Wala akong alam sa ano sa pagdating sa ganyan. Pero parang nalaman ko, si Diwata ay fourth nominee. Kapag may percentage yun eh. 'Di ba pagka yung regarding do sa boto mo, pagka medyo may certain percentage siya na pag naabot mo yung maximum of 2 seats lang yata sa kongreso ang pwedeng ibigay sa Kaya kahit manalo itong ano ni Diwa, hindi talaga siya uupo. Ang mauunang maupo yung first at second nominee na gumamit sa kanya. 'Di ba? Pero ito si Diwata hindi niya alam na ginagamit siya. Siguro alam niya, 'di ba? Dahil nakumbinsi siya. 'Di ba? Pero nakikita niyo yung pagbabago niya dito, oh. Update kay Diwata ngayon, 9 PM ng gabi. Dito sa kanyang palisan. Supposed to be 9 PM, pagod na yan eh. Pero napapansin nyo rin, manipis na rin talaga yung tao dun sa lugar niya. Marami pa rin pumapasyal para makapapicture. Ayan, dinadumog na naman yung ating Madam Diwata. Ayan o. O pati aso mapapicture o. Ayan. So kasama natin guys, yung tumatakbong mayor. Neps, tumatakbong mayor si Kuya, oh. Ganda ng pormahan ni Kuya. Ayan, tatakbo siya ng mayor guys. Sa Diwata. Ayan, ayan. Napipilitan gawin kahit ano. Nakikita mo naman sa mukha ni Diwata na na kailangan kong gawin to dahil kailangan ko makakumbinsi ng tao. Samahan mo na kami dito. Ayan o. Sasabing stab na stab si Pero wala eh, hinahunt pa rin siya nung dati niyang may mga post ako nakikita. Hinahunt pa rin siya ng mga dati niyang ginawa. 'Di ba? Yung mga tao hindi na talaga naniniwala sa kanya. Kasi ganun yun men eh. Once na binago mo yung yung sarili mo, maybe truthful naman yung pagbabago mo, pero lilitaw at lilitaw pa rin yung agenda na gusto mo. 'Di ba? Yung gusto mo mangyari, yung para mang ginagawa mo ang lahat ng 'yan. ngayong gabi. Diba? Sabi mo, Ginagawa mo lang lahat ng 'yan para makakumbinsi ka
ng mga tao na alam mo sa sarili mong hindi ikaw yan. 'Di ba? Nakakaawa, no? Wala na nagpa-picture kay Diwata, ayan oh. Dami pa rin guys pumapasyal. Kaya yung ganyan, lumilipas din yan, men eh. Ika nga niya rin sa sarili niya, di ba? Lilipas din yan. Naging ano yun, naging iconic yung line na yun eh. Dahil di ba may magpapapicture sa kanya na may birthday. Ay, naku kuya, lilipas din yan. Ito parang, ando na yung palipas eh. I mean, may mga fans pa rin naman ito. Kaya lang eh, may mga iba talaga na tabangan na. Makakita, makapag-picture, makapag-shoutout kay Diwata. Ngayon, nakakapag-smile na siya ngayon, ano? parang si Mami lang yata maganda. Anyway, mga kababayan ko. So, ang main topic natin, naisingit ko lang to kasi nadaanan ko eh. Kasi di ba nagpapareserya tayo paghapon. Di ba? So, nga pala, yung kay 88, no, marami nagsasabi, ang sipag-sipag ko daw mag-upload kay 88. Yun po yung mga lumang videos ko. Kung mapapansin nyo, yung video ko doon, di ba, malabo. Yun yung mga lumang videos ko na hindi nyo pinapansin dati. Or hindi nyo napanood dati noon. Kasi hindi pa ako ganun kalaki ang subscriber dati nung time na yun. Nag-start ako noon, subscriber ko, wala pa akong 10,000 noon. Mga 6,000 lang yata ang subscribers ko noon. Kaya ang ginagawa ko, nire-re-upload ko lang. 'Di ba? Wala namang mahirap doon. Ngayon, makakapag-vlog ako ng fresh ngayon kasi may time ako, 'di ba? Hindi mahirap 'yung ang gagawin ko lang doon, i-download ko lang. Akala nyo sobrang sipag ko na magba-vlog ako umaga. Ang vlog ko lang kasi sa gabi, 'di ba? Sa gabi, alas 10. Dahil doon natatapos yung upload ko eh. Ang ginagawa ko, mag-shoot ako sa umaga bago ako pumunta doon sa doon sa pupuntahan ko. Then i-upload ko maghapon 'yon. Mahabagal kasi internet ko eh. Hanggang sa ma-upload 'yon, alas 10 ng gabi ko ipi-play yung mga fresh videos. May mga fresh video katulad nito, no. May mga fresh videos din naman akong na-upload sa mga oras na hapon, pero bibihira. 'Di ba? Kadalasan rerun ang ina-upload ko sa Kaya yung mga kay 88 na yun, mapapansin nyo malalabo yung videos ko nun. Hindi fresh na shoot yun. 'Di ba? Mga lumang videos yun na mabababa ang views dati na ngayon, 'di ba? Anyway, proceed tayo dito sa susunod na request. Ito yung issue ni Nico David eh. 'Di ba? Ito yung issue ni Nico David. Ito daw si Nico David ay parang nagpabayad. 'Di ba? Nagpabayad si Nico David. Parang inamin niya kasi si Nico David kasi kilalang political vlogger ito eh. Dali, ayusin ko lang to ha. Wait lang, paano ba to? Ito, ni-request sa akin ito ni Martiliano Tristan. Sir Martiliano Tristan, hindi ako makapag-reply sa'yo pero nababasa ko messages mo. Hindi ko alam kung bakit. Parang blocked yata ako. Or ewan ko kung bakit hindi kita ma-replyan. 'Di ba? Ang sabi kasi ni Sir Martiliano Tristan. Pakita ko lang sa inyo ha. Ayan oh. Yan ang sabi sa akin ni basahin natin mga kababayan. Hindi kita ma-replyan, hindi ko alam kung bakit. You are no longer able to send messages. Sabi niya dito, Sir Bungo, trending po kasi ito ngayong regarding dun sa isang vlogger na binuko ng sarili niyang kaibigan na bayad pala yung pag-promote or pag-review nila sa mga politiko. Ngayon, madaming nagalit dahil sinasabi lagi ng vlogger na yon na hindi siya nagpapabayad or nagpapagamit. Later on, nadulas yung kaibigan niya na silang dalawa ay nagpapabayad. Gusto ko po sana mahingi ang reaction nyo or point of view sa mga ganitong vlogger na nagpapabayad sa mga kandidato. Sana po mapagbigyan nyo yung request ko kahit hindi siya related sa paranormal. Sige. Pagka ganito pagbibigyan natin to, no? Isa pang reason po kung bakit madaming nagalit dahil panluloko daw po yun sa taong bayan. Kasi, ako for me, pagka binayaran ka, mag-promote ka ng isang product,
Hindi, for me ha, ito point of view ko, product itong pinag-uusapan natin, no? Product ito. 'Di ba? Let's say binayaran ka ng Safeguard para i-promote, naging endorser ka. Obligation mo talagang i-promote yung Safeguard. 'Di ba? Mabango po talaga itong sabon na to. 'Di ba? Yun ay trabaho yun ng endorser kasi talaga. Yung ganon. Yung point of view ko doon, pag binayaran ka doon, wait lang ha, hindi mo na tayo dadako dito sa political na to. I-explain ko nga yung binayaran, di ba? Walang problema doon. Kasi yung Safeguard, yung ibang produkto, wala namang pagkakaiba. For me, no, ito opinion ko, wala namang pagkakaiba yun masyado sa ibang sabon din, na ang layunin din naman ay makapanglinis ng katawan natin. Pwede mong gamitin panligo, kahit sa sa detergent na sabon na panlaba. Halimbawa, endorser ka ng Tide, no, binayaran ka. Parang wala namang masama doon, 'di ba? Kasi talaga naman nakakalinis ng yun eh. Ang maidadagdag mo lang doon dahil ikaw ay syempre kung ikaw ay influencer, kung ikaw ay artista, marami ka kasing fans eh. Pwede mo ka kasi silang ma-attract na, uy, ito rin yung ginagamit ni Marian Rivera na sabong panlaba. Subukan nga natin. May kasi yun, may factor yun. Pagka binayaran ka as endorser para pero tingin ko wala naman damage yun eh. Kasi unang-una, hindi naman i-release yung sabon kung hindi dinaan sa pagsusuri yan. Wala namang masamang maidudulot yung sabon. Pagka binili mo yung ini-endorse ni ganito. Maybe hindi siya kasing bango ng ibang sabon, no? Hindi siya, pero nandun pa rin naman yung bango, nandun pa rin naman yung pagiging mabula, yung nakakalinis. 'Di ba? Ibang-iba kasi ito dito. Ito kasing nangyari dito. Politics kasi ito. Kapag politics kasi, for me, no? Ang politiko kasi ay pagdating kasi sa politics ay hindi ka dapat nababayaran talaga. Kasi yan ay sagrado yan dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Tsaka lahat tayo may freedom tayo na mamili ng gusto nating kandidato. 'Di ba? Pwede kang mag-promote ng politiko nang hindi ka bayad kasi ibig sabihin pagka hindi ka bayad, walang bias dun sa pag-promote mo eh. Let's say ang gusto kong kandidato ay si Rastaman, no? Bilang presidente, ipopromote ko si Rastaman dito. Alam nyo ba si Rastaman, ang ganda ng plano niya sa Pilipinas? Kasi gagawin mo yon dahil naniniwala ka dapat kay Rastaman, hindi dahil binayaran ka. Kasi pagka binayaran ka, parang gagawin mo na lang yung isang bagay na yon dahil kailangan. Hindi dahil sa sarili mong pananaw. Nagigets nyo? Tingnan nga natin kung paano siya binulgar. Actually, ang may away nito si Makagago at si si Makagago at si Ato, 'di ba? Kasi ang nag-umpisa itong controversy na to sa Ato versus Makagago, 'di ba? Si Ato daw di umano ay tagapagtanggol ni AC Garage. Marami din nag-request sa akin yun kay AC Garage. Kaya lang, hindi ko lang talaga alam. Hindi ako masyadong familiar dun sa Pero bibigyan ko na opinion niya AC Garage na yan, bilang bilang dating customer service representative or sa retail, may deception naman talaga do sa ginagawa ni AC Garage. 'Di ba? Hindi ko alam yung rules ng bentahan ng sasakyan, 'di ba? Kasi nga wala naman akong kotse ngayon. Meron lang ako motor lang, 'di ba? Hindi ko alam yung bentahan ng second hand na sasakyan. So anong nangyari kasi dun kay AC Garage? May sinasabi siya na ito good condition. Ito yung pagkakaalam ko, pero correct me if I'm wrong. May sinasabi siyang, ito boss, good condition to, good running condition, good running condition. Siyempre, as a customer, may pera ako, no? Tapos, naghahanap ako ng budget na sasakyan. May pera ako. Di ba?
Na ayoko kasi ng ano eh, kasi may mga nangangatwiran pa na katulad ni Ato no pinagtatanggol yung si AC Garage na Diyos ko naman magrereklamo kayo na ganyan yung budget nyo tapos gusto nyo good running condition, 'di ba? Sana nag-brand new sana kayo. May mga tao kasi na ayaw naman bumili ng sasakyan na brand new. Ayaw nang may hinuhulugan. Ako ganyan din ako eh. Ayoko din ng may hinuhulugan talaga. Kapag bumili man ako ng cellphone or kahit anong gamit, ayoko nung may iniintindi ako na kung may babayaran pala ako this month, 'di ba? May mga tao kasing ayaw ng ganon. So, medyo sablay kasi si Ato doon. Kasi wait lang ha, may point nga naman siya na Diyos ko sa budget na ganyan, may binanggit siyang certain amount eh. Let's say ang sinabi niya 150,000 yata or 100,000, something like that. Na Diyos ko sa ganyang budget, makakahanap ka ba ng good running condition? Totoo nga naman, 'di ba? Sa ganyang budget gusto mo mala-brand new yung sasakyan na kukunin mo. 'Di ba? Parang ang sinasabi ni Ato, imposibleng makakuha ka ng matinong sasakyan sa ganung budget. Pero kasi ang point doon, sinasabi kasi nung seller na good running condition daw 'yun eh. 'Di ba? Dahil sinabi ng seller na good running condition 'yun, syempre maniniwala yung tao doon. Kahit ba naman na hindi logical 'yon, uri kasi ng pambubudol 'yun eh. Let's say sabihin na nating too good to be true. Ako bilang customer, hindi ko naman alam na pag ganyang budget ay wala ka na palang mabibiling matinong sasakyan. 'Di ba? Lalo na yung mga baguhan. Wala naman silang idea kasi feeling ko ang nakakabili kay AC Garage ng may problema yung mga newbie eh. Mga first time car owner eh. 'Di ba kadalasan? Kasi kami noon dati nung nasa ano pa kami, ang first car namin talaga second hand dati noon. Yung nagti-training pa lang kami mag-drive dati. Hindi talaga kami bumili ng brand new. Then saka na lang pagka bihasa na sa pagda-drive, saka lang bibili ng brand new. So meaning, syempre wala ring idea yung yung bumili. Ang pinanghawakan kasi doon yung word ni AC Garage. Na yung mga technicalities kasi noon, yung may mga pinirmahan na kontrata na na-accept mo yung sasakyan na yan kung ano yan. 'Di ba? Ano na lang, technicalities na lang yun eh. Pero yung bottom line kasi doon kay AC Garage, sinabi mo kasi na maganda yung produkto mo. 'Di ba? At yun ang pinanghawakan ng customer mo, regardless kung may mabibili ka pa bang matinong sasakyan sa ganung budget o wala. 'Di ba? So yun yung pinagtanggol ngayon ni Ato. Sabi ni Ato, may mabibili ka pa bang ganong sasakyan sa ganong budget? Etong si Makagago kasi, si Makagago, binibira niya si AC Garage. Si Kaalaman din, 'di ba? Binibira niya rin si AC Garage, 'di ba? Dahil sa ganyang issue. Ngayon si Ato, sa di malamang dahilan, to the rescue. To the rescue ngayon. Yung parang yun nga, in-explain niya, no? Then, nabuisit si Makagago. Si Ato ngayon yung tinarget niya dahil konsentidor daw kay AC Garage. Diba? Hanggang sa, ito naman si Ato, binanatan din pabalik si Makagago. Ito si Makagago, pinersonal siya ngayon. Yun kasi ang laban na sa social media eh. Pagka yung nauubusan na ng bala, personal namin eh, di ba? Hanggang sa dumating na dyan sa mga bayaran na yan. Ngayon, ito yung nangyari, di ba? Lumitaw dito sa isang na to. Hindi tayo yung personal tayo na, okay, si Banat B, kapag yung isang tao ay tumira sa'yo, make sure na hindi mo ginagawa din yun, same shit na ginagawa ng taong tinitira mo. Kasi hindi ka mananalo. Yeah. Lalo na at totoo yung sinasabi ko na aminado talaga ako. Totoo, no doubt, man. Ang si Makagago kasi, aminado siya na may kagaguhan yung ginagawa niya rin. 'Di ba? At aminado din siya na bayaran siya. Kasi ang katwiran ni Makagago, ako ay negosyante. Siyempre, lahat ng gagawin ko dapat may na pera. At maganda 'yon. 'Di ba?
para wala nang ibubutas sa'yo yung kaaway mo. Yun ang strategy ng makagago eh. No doubt, man. No doubt. Tulad ni Nico David. Tumatanggap ka. Netong nakaraan, Ito, tumatanggap ako. Kasama si Nico David. ito yung dito siya nilaglag ni Ato. 'Di ba? Nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Okay. Okay, so, totoo naman yun. I did. Kaso nga lang, di ko pwedeng ibigay sa inyo yung detalye. Gets? Legal reasons. Ang pangit kasi dito, 'di ba? Ang pangit kasi dito, medyo hipokrito ang style kasi ni Nico David. Na parang I don't know kung may nasabi si Nico David na na ayaw niya sa mga bayaran. May nasabi ba to? Hindi ko masyadong pinapanood si Nico David eh. Pero kilala ko ito, once ko lang na nakausap to ng personal. May common friend kasi kami na collector ng toys. 'Di ba? Pero hindi ko naman ganoon din katagalan, parang kamustahan lang. Na itong taong to matalino naman talaga to, si Nico David. Kung titingnan mo yung vlog niya, matalino naman talaga 'yan. Kaya lang ang pangit kasi noon, 'di ba? Parang yung mga sinasabi niya diyan sa na tungkol sa politika parang artificial lang pala. Yun ang dating sa audience. Kaya feeling ng mga audience, naloko sila eh. Kasi parang, maybe, totoo naman yung sinasabi niya kung sino man yung, hindi ko alam kung sinong politiko ang pinopromote nito ni Nico David eh. Hindi ko alam eh. Pero, maybe, totoo naman yung sinasabi niya, Totoo naman yung sinasabi niya na pinaglalaban niya yung politiko na yon. Kaya lang, iba na kasi ang dating pag nalaman na binayaran ka eh. Siyempre, sa aming nakikinig sa'yo, di ba, halimbawa, pinagtatanggol mo si Duterte, halimbawa lang. Ay, alam mo, anti-Duterte yata to eh. Pero halimbawa, pinagtatanggol mo si Duterte, si Tatay Digong ay, maganda ang ginawa niya sa Pilipinas. Hindi nyo ba nare-realize yun, mga kababayan? Marami siyang pinagawa dito sa Pilipinas na nakikinabang tayo ngayon, katulad ng ganito, ganyan. 'Di ba? Kung ikaw ay fan ni Nico David, marirealize mo 'yon na oo nga malupit si Tatay Digong, 'di ba? Maganda ang ginawa niya sa Pilipinas. Yan ang iisipin mo kasi idol mo itong taon to eh. Pero once na malaman mo na binayaran pala siya, magkakaroon ka ng isipin ngayon na, pucha, lahat lang pala ng sinabi nito dahil binayaran siya. 'Di ba? Parang naobliga lang siyang sabihin 'yon dahil may kapalit doon sa yung tinatawag na conflict of interest. 'Di ba? Nakaka-disappoint talaga 'yon. Kasi naniwala kami sa iyo na akala namin yung mga sinasabi mo ay galing talaga sa puso mo yan. Kasi pagkagaling sa puso mo yung isang bagay kasi, ibig sabihin, totoo yung ipinaglalaban mo. Pero kung galing sa bayad, di ba? Actually, napagbintangan din ako niyan, min eh. Na ako ay binayaran. O papakita ko sa inyo yung evidence ha. Papakita ko sa inyo yung evidence ha. Para makita nyo. Pero mo pagbintangan ako, binayaran ako. So ito yan. Sana ba yan? Play natin to. Pag-intindi, salamat po sa inyo. Ramon Gossi, hayaan mo lang sila basta kayo, madami kayo followers ninyo. Idol, sa totoo lang, marami po kayo talaga, 72 viewers, marami po yan eh. Pero kaya lang, bumagsak talaga yung views namin po. Yung team ninyo ang pinakamaliit po na views ngayon po, Pero masaya pa rin kami dahil po, kahit 100 views lang po kami, masaya pa rin kami kasi po, andyan po kayo, 72 viewers ko, andyan po kayo, nagtitiwala po sa amin. Maraming salamat po sa inyo guys, salamat po. Dahil po sa inyo, malakas pa rin yung loob namin na sasabak po sa mga
eksplorasyon po namin. Kahit may naninira po sa atin, pabayaan po natin sila kasi po ayaw kong hawaan. Idol Ted, may naninira po sa inyo si Bungo at TV at saka si Daniel. Lagas ng pangbabasa inyo. Nakainis po. Si Ana Magila, Mami, si Moreno. Ganyan talaga po yung mga tao. Alam po ninyo, may sinabi sila inyo kung bakit. May binayaran po sila. May vlogger po, nagbabayad po sa mga tao para siraan po. Ang source niya si Linyo. Na may source daw na binayaran daw kami. Ang mga ghost hunter dito po sa Mindanao. Di ba? May binayaran daw kami na kung tutuusin mo, napaka-absurd yon na putres naman na yan. Kailangan pa bang bayaran para siraan ka? Di ba? Common sense lang naman ang gagamitin. Debunk ka na eh. Ano ba? Di ba? Yan ang sinasabi ko mga kababayan ko. Minsan, din yan eh. Naaabuso din yung pagsususpecha na binayaran ang isang tao. Katulad nga pinakita ko sa inyo. 'Di ba? Minsan yan ang common na dahilan. Pero sa totoo lang mga kababayan ko, sa social media kasi, rampant naman talaga 'yan. 'Di ba? Rampant naman talaga yung bayaran na 'yan. Kahit kailan naman naman 'yan eh. Yan pag may pinromote na politiko, 'di ba? Kalimitan niya sa politics. Pero sa ghost hunting, babayaran? Sa tingin nyo, kailangan pa may maglabas ng pera para siraan yung iba? Hindi ko nakikita yun, men. Yan, pagdating sa politics kasi, pag pumupuri ka ng tao, di ba? Pag pumupuri ka ng tao, tapos nalaman na binabayaran ka pala, medyo kaduda-duda yun. Pag pumupuri ka ng tao. Pero let's say nag-e-expose ka sa tao, ito naman pananaw ko. Parang feeling ko irrelevant yung irrelevant na yung bayad pag nag-e-expose ka sa isang tao. Halimbawa, may nadiskubrihan may nadiskubrihan ka na isang bagay, let's say kay Juan, Halimbawa, si Juan ay politiko. Tapos, nalaman mo na si Juan ay nangurakot, nagkaroon ng kickback sa isang project. 'Di ba? Feeling ko kahit bayaran yung mag-e-expose nun, irrelevant eh. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan ko. Pwede naman i-double check yun kung totoo o hindi eh. Let's say, binayaran ako. At in-expose ko si Congressman Juan na may kinikback siya dun sa Pwede naman i-double check yun kung totoo o hindi eh. Ngayon, kung totoo yun, magkakaroon pa ba ng bilang yung bayad dun sa nag-expose? I don't think so. Pero kung hindi napatunayan yon, pangit yon, talagang bayaran yon. Yun ay paninira talaga. 'Di ba? Yun ay paninira. Pero pag halimbawa ganito, yung nagpupuri-puri ka sa isang tao, siya ay maka-Diyos, siya ay tapos nalaman na ikaw ay binayaran. Yun ay iba ang dating. Kasi parang ginagawa mo na lang yun dahil yun ang inupa sa'yo. 'Di ba? Pero yung mag-e-expose ka sa tao, ginagawa naman ng mga private investigator yan eh. Nagbabayad sila para imbestigahan yung isang tao. 'Di ba? NBI. Ang NBI may sweldo naman yan eh. So ibig sabihin, pala yon? Naiintindihan niyo pa ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Pwera na lang kung ang ginagawa is smear campaign. Yung sinasabi na halimbawa, si congressman ay nambugbog ng girlfriend. Tapos hindi naman pala nangyari yon. Iba naman yon. 'Di ba? Pag binayaran yung gumawa nun, iba naman yon. Malalibel ka naman nun. Pero pag yung mga ine-expose na totoo, 'di ba? May lumulutang na analogy, Napanood ko naman to kay Kamatis Analysis Unit. Na yung ginagawa daw ni Nico David
ay ano, ginagawa din naman daw ng mga abogado yan. Yung mga abogado, di ba, binabayaran para ipagtanggol yung kliyente nila. Ang sa akin, parang ano yun eh, false analogy yun eh. Ang abogado kasi profession nila talaga yon na ipagtanggol yung kliyente nila. Pero hindi kasi sila affected doon eh. Yung puso nila wala doon. Gagawin lang talaga nila ang lahat. Ang i-convince lang kasi ng abogado, yung judge lang. 'Di ba? Ito kasi pagka ikaw ay nagpo-promote ng ganito, ang ini-impluwensya mo dito lahat ng tao eh na makakapanood sa iyo eh. 'Di ba? May sense ba yung sinabi ko? Kasi parang yun ang pagpapaliwanag ni Kamatis Analysis Unit si Kayo. Kasi may nagtanggol nga kay Nico David na ginagawa naman daw ng mga abogado yun. Well, do sa abogado kasi inakusahan kasi yun eh. Yung kanyang kliyente inakusahan kasi yun. Then trabaho niya pero nasabi kasi sa akin ni Sir Irvin Shubal, hindi naman totally obligasyon ng abogado na i-absuelto yung kliyente niya. Hindi niya naman talaga obligasyon niya. Ang trabaho daw talaga ng abogado, i-ensure yung karapatan ng kliyente niya ay makukuha. 'Di ba? Kasi may mga time na losing na yung battle, sobrang lakas ng ebidensya eh. Ang aanuhin na lang, katulad nung halimbawa sa pagpatay, na-establish na pinatay niya yung Menendez brothers. 'Di ba? Panoorin niyo 'yon, panoorin niyo yung kaso ng Menendez brothers. 'Di ba pinatay nila yung magulang nila? Tanggap na nung abogado ng Menendez brothers na pinatay ng kliyente yung magulang niya. Ang pinagdedebatihan na lang doon yung reason ng pagpatay. Kung yun ba ay murder or manslaughter. Kasi mas mababa kasi ang parusa ng manslaughter eh. I don't know kung may sense ba yung sinasabi ko, no? Pero magkaiba ang abogado sa ganito. 'Di ba? Kung maaano yung difference, punta kayo kay Kamatis Analysis Unit, mas mapapaliwanag niya ng Ako po hiningan lang ako ng opinion regarding this eh. 'Di ba? So, 'yun mga kababayan ko. Nakaka-disappoint talaga 'yun. Lalo na kung halimbawa ang tingin mo dun sa isang vlogger ay may paninindigan na ganito yung stand niya, tapos malalaman mo binayaran lang pala kaya niya sinasabi yon. Yung halimbawa, kaya bilib na bilib ako kay Tatay Digong, 'di ba? Kasi siya lang ang lumaban sa mga adik. Siya lang ang nakapagpalinis sa Pilipinas. Tapos malalaman ng mga supporter mo, binayaran ka pala ni Duterte. For example lang po yun ha. Parang yung pinapanood namin sa iyo ay drama lang pala. 'Di ba? Hindi pala totoo. Yun ang dating sa amin. 'Di ba? Kaya kung tanong, yun ba ay panloloko ba yon? Panloloko ba yon? Sa akin, oo. Kasi nakita ko yung nararamdaman ng mga punta tayo sa channel ni Nico David ha. Nababasa ko yung comment nila, feeling nila naloko sila eh. Doon tayo sa video na Ayan iba na yung na-feel kasi ng ng mga tao na naloko talaga sila. Yung pagkaka-feel mo ng naloko na yan, hindi mo pwedeng yung feelings kasi ng tao, hindi mo kasi pwedeng yan eh. Kontrolin yan eh. Kung yun ang na-feel nila, pwede mo siguring paliwanagan
yung tao na yan. Pero kung ang dami-dami nakaramdam na ganun, eh malamang ganun nga, naloko nga sila. 'Di ba? Hypocrite. Yan, awit bayaran, 'di ba? Hindi nga nagpo-promote ng sugal pero nagpapabayad sa mga siraulo. Sunog ka bukas sa debunker na ayaw ma-debunk na bayaran. Sunog ka na kupal ni. 'Di ba? Ang dami ng galit sa kanya, unsubscribe na lang. Kakamping na bayaran, bla bla bla. Di ba? Sabi na bayaran na. Di ba may mga unsubscribe sa kanya kasi they feel betrayed. So it is safe to say na naloko niya nga yung mga tao. Kasi nung pinapanood siya before naniwala sa kanya yung mga tao na parang wala siyang bahid na wala siyang bahid ng kamalian. Kasi ito gusto ko maintindihan nyo, wala naman talagang perpektong tao. Yung pagiging mali. Yung kahit pa sabi mo, let's say, halimbawa, sabihin natin na mali si Duterte. 'Di ba? Tapos pinagtatanggol mo. Hindi ko naman sinasabing mali talaga si Duterte pasintabi sa mga supporters ni Duterte niya. Wag na tayong magbanggit ng Let's say si President Rastaman ay mali talaga. Pero pinagtatanggol mo pa rin, 'di ba? Pwede kang sabihin na tanga-tanga ka kasi pinagtatanggol mo si Rastaman. Alam mo naman na mali ang ginawa ni Rastaman. Pero kung hindi ka naman bayaran, medyo okay na yon kasi alam namin na sa puso mo talaga pinagtatanggol mo si Rastaman. O kahit si Kibuloy man lang, alam na natin na si Kibuloy ay ganun ang nangyari. 'Di ba? Tapos pinagtatanggol mo, tapos hindi ka naman binayaran, mas okay pa yun, min eh. 'Di ba? Kesa yung malaman ng tao na pinagtatanggol mo yun kasi nga may bayad ka. Iba talaga ang dating. mas bilib ba ako sa mga nagtatanggol kay Kibuloy? 'Di ba? Dahil yung pagtatanggol nila kay Kibuloy ay talagang galing sa puso nila 'yon. Dahil mahal nila yung tao. Pero kung nagtatanggol ka, artificial kasi 'yun eh. 'Di ba parang ganito 'yan, men, halimbawa halimbawa niregaluhan ka, niregaluhan ka ng kapatid mo, ng kuya mo. 'Di ba? Ang niregalo sa iyo ng kuya mo ay tsinelas. 'Di ba? So, ano 'yon? Grateful ka nun. Kasi binigyan ka ng kuya mo ng tsinelas eh. Pero yung kuya mo, dahil mafe-feel ka na love ka ng kuya mo eh. Let's say nagkaaway kayo ng kuya mo, biglang out of nowhere, niregaluhan ka, nag-peace offer sa'yo. 'Di ba? Nag-peace offering sa'yo yung kuya mo, niregaluhan ka ng kuya mo ng, let's say, tsinelas, na, yun, heartwarming kasi yun. Kasi alam mo na, yung kuya mo, nag-effort sa'yo na makipagkaayos sa'yo. Eh, biglang nalaman mo ngayon na siya ay bibilhan pala ng kotse ng magulang mo para batiin ka lang. Para magkaayos lang kayo. Medyo yon, medyo kakaiba yon. Pwede mo naman tanggapin, pero medyo dahil lang pala doon kaya mo ko, kaya mo ko kinasundo. 'Di ba? Dahil may kapalit pala. Masakit yon, 'di ba? Kaya mo ko 'di ba? Let's say halimbawa ako, mapera akong tao, siyempre mahal na mahal mo ako. 'Di ba? Mas magandang malaman ko na hindi mo alam yung namayaman ako, na minahal mo ko. Pero yung dahil lang pala na may habol ka lang pala, kaya mo ko minahal, masakit 'yon. Parang ganun ito.
Parang, ano yun, no, napalayo na tayo, napalayo. Anyway, mga kababayan ko, gusto ko marinig ang opinion nyo dito, regarding dito. Ano ba yung panluloko ba talaga yon, yung ginawa ni Nico David? Paki-comment sa baba, mga kababayan ko. Maraming salamat po, bye-bye.